Sa gitna ng nag-aapoy na digmaan sa gitnang silangan kung saan tila walang katapusan ang labanan at ang bawat araw ay isang pakikipaglaban para sa kaligtasan, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa isipan ng marami. Paano kaya na-maintain ng Israel ang kanilang napakalakas na hukbo sa gitna ng kanilang patuloy na pakikipaglaban? Paano nila nakakayanan ang hindi matatawaran na gastos sa paggawa at pagbili ng mga modernong armas? Saan nga ba nanggagaling ang kayamanan ng Israel na nagbibigay daan sa kanila upang magkaroon ng ganitong antas ng kapangyarihan militar? Alamin natin ang tunay na kalagayan ng ekonomiya ng Israel, ang kanilang mga pinagkukunan ng kayamanan, at ang kanilang mga estratehiya sa pagpapanatili ng isang malakas na hukbo sa gitna ng patuloy na digmaan. Maraming kilalang mayayamang personalidad ang nagmula sa Israel, kabilang sina Sergey Brin, ang dating presidente ng Google, Larry Ellison, ang dating CEO ng Oracle, at Mark Zuckerberg, ang tagapagtatag at CEO ng Facebook o Meta. Ang mga individual na ito ay hindi lamang tanyag sa kanilang mga kontribusyon sa teknolohiya at negosyo, kundi pati na rin sa kanilang mga impluwensya sa pandaigdigang ekonomiya. Sa kabila ng kanilang tagumpay, nagdudulot ito ng inggit at pagdududa mula sa ilang mga kalaban ng Israel na nag-aakusa na may mga lihim na plano ang bansa upang sakupin ang buong mundo. Isang halimbawa nito ay ang kontrobersyal na aklat na The Protocols of the Elders of Zion, na maraming tao ang naniniwala na isang gawa-gawa lamang upang siraan ng Israel, habang may ilan namang naniniwala sa nilalaman nito. Bakit nga ba umunlad ng husto ang Israel? Upang maunawaan ang kasalukuyang yaman at tagumpay ng Israel, mahalagang balikan ang kanilang nakaraan. Ang mga Hudyo ay nakaranas ng matinding pag-uusig at diskriminasyon sa loob ng maraming siglo. Isa sa pinakamadilim na kabanata ng kanilang kasaysayan ay ang Holocaust, kung saan milyon-milyong Hudyo ang pinatay at pinilit na umalis mula sa kanilang mga tahanan. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nagpatuloy ang kanilang pakikibaka para sa kaligtasan at dignidad. Noong panahon ng kanilang pag-uusig, maraming Hudyo ang napilitang mag-migrate sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa Europa at Amerika. Sa kabila ng kanilang pag-asa na makahanap ng mas magandang buhay, naharap sila sa mas malalaking hamon. Maraming Hudyo ang hindi pinahintulutang bumili ng lupa o magkaroon ng negosyo, kaya't kinailangan nilang magsikap ng husto upang makamit ang kanilang mga layunin. Dahil dito, pumasok sila sa iba't ibang industriya upang makabawi. Ang ilan ay nagtagumpay sa larangan ng siyensya at teknolohiya, habang ang iba naman ay naging matagumpay sa politika at negosyo. Natutunan din nilang magpautang o lending, isang kasanayan na naging susi sa kanilang pag-unlad. Sa katunayan, ang kakayahan nilang magtayo ng mga institusyon at negosyo ay nagbigay daan upang maging isa sila sa mga pinakamayayamang bansa sa mundo. Ang kasaysayan ng mga Hudyo sa larangan ng negosyo, partikular sa pamamahala ng pera, ay puno ng mga aral at estratehiya na nagbigay daan sa kanilang tagumpay. Mula sa kanilang likas na galing sa mga numero at mahusay na diskarte sa pagpapaikot ng yaman, mabilis na umunlad ang kanilang mga negosyo. Kasing bilis ng hangin ang pagyaman ng ilan sa kanila, at ito ay hindi lamang dahil sa kanilang talino, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang magpatupad ng mga estratehiya na hindi kayang gawin ng iba nilang kakumpetensya. Isang pangunahing taktika na ginamit nila ay ang pagpapataw ng mataas na interest rate sa bawat transaksyon, na nagbigay daan sa kanila upang kumita ng mas mabilis at mas malaki. Sa paglipas ng panahon, pumasok ang mga Hudyo sa industriya ng banking. Ang kanilang negosyo ay patuloy na lumago dahil maraming Kristiyano ang nahaharap sa mga problemang pinansyal at talagang pinapahalagahan ang mga pautang na inaalok nila. Ang kakayahan nilang umangkop at makahanap ng mga pagkakataon sa merkado ay nagbigay daan sa kanilang tagumpay. Isang mahalagang aspeto ng kanilang yaman ay ang kanilang pagkakaisa. Sa kabila ng mahahabang taon ng pag-uusig at pagsubok, natutunan ng mga Hudyo na walang ibang makakatulong kundi ang kanilang kapwa. Ang matibay na samahan at pagtutulungan ay naging pundasyon para sa kanilang pag-unlad.
Sa ganitong paraan, hindi lamang sila nakapagtagumpay bilang individual kundi bilang isang komunidad. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing inspirasyon para sa lahat na nagpapakita kung paano ang pagkakaisa at determinasyon ay maaaring magdala ng tagumpay kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ang pagtutulungan ng mga Hudyo ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming sa kanila ang nakapagtapos ng pag-aaral at nagtagumpay sa buhay. Sa kanilang komunidad, ang pagkakaisa at suporta sa isa't isa ay hindi lamang isang tradisyon kundi isang mahalagang prinsipyo. Ang ganitong sistema ng pagtutulungan ay nagbigay daan sa pag-unlad ng maraming individual na nagresulta sa pagdami ng mga mayayamang Hudyo sa paglipas ng panahon. Isang mahalagang paniniwala ng mga Hudyo ay ang ideya na ang kayamanan ay dapat ibahagi. Sa halip na itago o ipagmalaki lamang ang kanilang yaman, sila ay tumutulong sa kanilang kapwa upang mapalakas ang kanilang komunidad. Ang ganitong pananaw ay nag-uudyok sa kanila na magtaguyod ng mga negosyo at proyekto na makikinabang ang lahat. Ang pagbibigay suporta sa mga negosyo ng kanilang mga kababayan ay isang patunay na sila ay sama-samang nagtatrabaho para sa mas magandang kinabukasan. Isa pang dahilan kung bakit maraming Hudyo ang umunlad ay ang kanilang matibay na sistema ng edukasyon. Sa kabila ng mga hamon at diskriminasyon noong nakaraan, ang mga naunang Hudyo na yumaman ay nagsikap upang bigyan ng maayos na edukasyon ang kanilang mga kababayan. Naniniwala sila na ang pagkakaroon ng mataas na antas ng edukasyon ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para kumita. Dahil dito, naging strikto ang kanilang komunidad pagdating sa pag-aaral at hindi nakakagulat na marami sa kanila ang naging matagumpay sa iba't ibang larangan. Ang mga generational values na itinuturo mula pagkabata ay isa pang susi sa tagumpay ng mga Hudyo. Mula sa murang edad, tinuturuan silang humawak ng pera, mag-ipon at magplano para sa hinaharap. Ang karanasang ito ay nag-udyok sa kanila na maging masinop at responsable sa kanilang pinansyal na sitwasyon. Dahil naranasan nila ang hirap, mas pinahahalagahan nila ang bawat sentimo at sinisiguradong hindi na mauulit ang kanilang nakaraan. Ang mga Hudyo, dahil sa kanilang kasanayan sa pamamahala ng pera, ay pumasok sa larangan ng pamumuhunan na nagbigay daan sa kanilang pagyaman. Sanay na sila sa pag-iipon at pagbebenta ng mga stocks, kaya't naging pangunahing pinagkukunan ng yaman ang pamumuhunan. Sa kasalukuyan, ang Israel ay itinuturing na mayamang bansa kahit na kulang ito sa likas na yaman at mga lupain para sa pagsasaka. Sa kabila ng populasyon na halos 9 milyon, ang Israel ay mas mayaman kumpara sa mga kalapit na bansa. Ang kanilang tagumpay ay bunga ng mahusay na pamamahala sa mga limitadong yaman at makabagong teknolohiya sa agrikultura. Halimbawa, nakilala ang Israel bilang lider sa mga inobasyon sa agrikultura at pamamahala ng tubig na nagbigay daan upang maging produktibo ang mga disyerto. Sa kabila ng kakulangan sa likas na yaman, ang Israel ay nakapagpapaunlad ng isang masiglang ekonomiya na nakabatay sa mga sektor tulad ng teknolohiya at agrikultura, kung saan ang mga Hudyo ay naging pangunahing tauhan. Noong 1984, nakaranas ang Israel ng matinding inflation na umabot sa 445%. Upang tugunan ito, nagpasimula ang gobyerno ng mga hakbang upang maibalik ang tiwala ng mga tao sa kanilang currency, ang shekel. Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pagpapakilala ng bagong bersyon ng shekel at ang pagbuo ng Bank of Israel bilang isang independenteng institusyon na nag-regulate ng mga interes at halaga ng salapi. Sa ilalim ng bagong programa, ipinatupad ang mga wage price freeze at iba pang disinflationary measures. Sa kabila ng mga hamon, unti-unting bumaba ang inflation mula 445% noong 1980 hanggang 185% sa susunod na taon. Ang mga hakbang na ito ay nagresulta rin sa pagtaas ng Gross Domestic Product, GDP, ng bansa, na halos umabot sa antas ng GDP ng Amerika. Ang matagumpay na pagpapatupad ng mga patakarang ito ay nagbigay daan sa mas matatag na ekonomiya at nagpatunay na posible ang pagbangon mula sa hyperinflation.
sa pamamagitan ng tamang pamamahala at regulasyon. Ang Israel ay mayroong maunlad na free market economy na may tinatayang GDP na 500 at 64 na bilyon dolyar at GDP per capita na 58,200 at 70 dolyar noong 2023. Ang bansa ay nagbago mula sa isang state-controlled economy sa mga unang taon nito patungo sa mas liberal na merkado, lalo na mula noong huling bahagi ng ika-20 siglo. Kilala ang Israel sa kanyang industriya ng high-tech, kabilang ang impormasyon teknolohiya, cybersecurity, artificial intelligence, AI, at biotechnology. Ang sektor na ito ay bumubuo ng higit sa 45% ng kabuuang exports ng bansa at nagbibigay ng malaking bahagi ng trabaho. Ang Israel ay umaakit ng makabuluhang foreign direct investment, FDI, lalo na mula sa mga kumpanyang teknolohiya sa Amerika. Maraming pangunahing kumpanya tulad ng Intel at Microsoft ang nagtatag ng mga sentro ng pananaliksik at pag-unlad sa Israel. Kamakailan ay natuklasan ang mga reserbang natural gas sa baybayin na may potensyal na baguhin ang tanawin ng enerhiya sa Israel. Sa huli, ang kayamanan ng Israel ay nagmumula sa estratehikong pagtuon nito sa mataas na teknolohiya, makabuluhang dayuhang pamumuhunan at inobatibong kakayahan. Sa kabila ng mga hamon tulad ng limitadong likas na yaman at mga regional conflicts, nagtagumpay ang Israel na lumikha ng isang matatag na ekonomiya.